So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is this 8th topic for this series, which is paano lumalim sa Biblia. So, our concept is all about the Davidic covenant. So, ito ay walang kondisyong pangako ng Diyos kay Haring David na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16. So, ipinangako ng Diyos na magmula sa lahi ni David ang isang walang hanggang kaharian na kaunlan ay natupad sa pamamagitan ng Jesus Christ, ang tunay at walang hanggang hari. So, our Bible reading is all about 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16 na ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili magpakailanman sa harap ko, ang iyong trono ay matatag magpakailanman. So, dadaho na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is David's son will be the builder of the temple. So, sa una, ito ay natupad kay Solomon na nagtayo ng pisikal na templo, ngunit sa mas malalim na kahulugan, ito ay natupad kay Jesus Christ na siyang nagtayo ng espiritual na templo, ang kanyang simbahan. So, makikita ito sa 1 chapter 2 verse 19 to 21 and 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Second is David's son will rule the nations with the scepter. So, si Jesus Christ ang tunay na hari na may hawak ng sentro ng hustisya at katwiran. So, ang kanyang pagkahari ay hindi lamang para sa Israel, kundi sa lahat ng bansa. So, makikita ito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, Genesis chapter 49 verse 10, and Pahayag chapter 19 verse 15. So, last teachings, David's son will rule as the eternal king. So, hindi nagwakas ang kaharian ni Jesus Christ sa kanyang kamatayan, siya ay nabuhay muli at naghahari magpakailanman bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, makikita ito sa Luke chapter 1 verse 32 verse 30 and verse 33, Daniel chapter 7 verse 13 and 14, and Pahayag chapter 22 verse 16. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is shine by living out the life of Christ in us. So, bilang mga anak ng hari, dapat makita sa atin ang liwanag ni Kristo Jesus sa ating pamumuhay. O dapat tayo maging ehemplo tayo ng kanyang pag-ibig at katwiran. So, makikita sa Matthew chapter 5 verse 16. Second is seek Christ's approval in all our decisions. So, wag natin iuna yung pangsariling kagustuhan natin. Sa bawat desisyon is kailangan natin tanungin or tanungin natin, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos, at gamitin natin ang kanyang salita bilang ating gabay. So, makikita to sa Colossians chapter 3 verse 17. So, last application is share Christ's reign with those around us. So, wag nating ipagkait yung mabuting balita ng paghahari ni Kristo. So, dapat natin ipamahagi ang kanyang pagmamahal at kaligtasan sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. So, makikita to sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano natin masisiguro na ang ating mga desisyon ay ayon sa kalooban ng Diyos o kalooban ni Kristo Jesus. So, una-una dyan is dapat tayong manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. So, yung panalangin is isang mahalagang hakbang upang makuha ang direksyon ng Diyos sa ating buhay. So, makikita sa Santiago chapter 1 verse 5, dapat nating suriin ang ating desisyon ayon sa Biblia. So, ang salita ng Diyos ang ating gabay upang malaman kung ang ating mga plano ay naayon sa kanyang kalooban. So, makikita to sa Awit chapter 119 verse 105. So, dapat tayong makinig sa payo ng mga matatalinong Kristyano. Minsan kasi ginagamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod upang gabayan tayo sa tamang direksyon. So, makikita ito sa Kawikaan chapter 11 verse 14. So, dapat natin tinanambungan ng ating desisyon. Ang isang desisyon na naayon sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan, katwiran at kawalhatian sa Kanya. So, makikita ito sa Matthew chapter 7 verse 16. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong pangakong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord God, naway mamuhay kami bilang tapat mong mga anak
nagpapakita ng iyong liwanag sa aming mga buhay. Lord God, gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang palaging sundin ang iyong kalooban. Lord God, tulungan mo po kami ibahagi ang iyong pagkahari sa iba at laging magpasakop sa iyo bilang aming hari. In Jesus' name we pray. Amen.